Boracay. Hula ho mga ka-angel! Kumusta po kayo? Ito po yung lingkod yung katrobat kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon mga ka-angel ay on the way po tayo ng Ascrop. At papunta po tayo all the way po tayo doon sa largest or the biggest copper mine, minahan po ng copper dito sa Canada na matatagpuan po sa British Columbia. So pupuntahan po natin yung largest copper mine dito sa Canada. Dadaanan po natin yan mga ka-angel kasi papunta po tayo ng Merritt, British Columbia, all the way po sa Penticton. So doon po tayo mag-i-stay ulit sa Penticton ng pang day 3 natin bago tayo bumalik ng Calgary. So pansin nyo po yung mga mountain mga ka-angel, kakaiba po yung mga mountain. Hindi po siya parang Rocky Mountain, hindi rin po siya parang kumbaga yung mga for the past days yung mga mountain sa Yellowhead Highway, yung mga punong-puno po ng mga puno. Dito po mga ka-angel ay kakaiba po yung mga mountain, para siyang mga hudos, para sa mga canyons na walang mga puno, para siyang kumbaga ganito ang lupa mga ka-angel nung nagpunta kami sa Arizona at Utah. Ganito yung mga itsura ng mga lupa. So siguro pagka ganito po yung itsura ng mga bundok ay siguro malaki yung concentration or yung abundance po ng mga yung mga elements, yung mga minerals, or especially po sa copper. So yun mga ka-angel, tingnan mo yung landscape mga ka-angel, magaganda talaga. So dito mga ka-angel at yung kumbaga aside from kasi yung papapasyal namin, mahilig po kasi kaming mag-discover din mga ka-angel yung mga lugar, especially yung may mga record siya, yung mga largest, biggest, mga ganon sa mga dadaanan namin. So ito mga ka-angel, on the way tayo nga doon sa copper mine, sa Highland Valley Copper Mine, na biggest or largest na minahan po ng copper. So additional information mga ka-angel, yung copper po ay very very important po ngayon sa generation natin ngayon, dahil yan po yung mga ginagamit sa pag-create po na magbabaga yung mga wiring sa kuryente. Ginagamit po rin sa mga heater, yung mga paglamig. So marami yung mga parang kumbaga parang metal po kasi siya na para sa pagpainit, kumbaga yung pagdaloy yung mga kuryente, mga ganyan, dahil sa kanyang katangian na parang metal. So very important po yan na copper, ginagamit din po yan sa mga jewelry at pag-construct po ng mga building. So marami po siyang gamit mga ka-angel. Alam niyo mga ka-angel, ang dito sa Canada, ang pinakamalaking producer po ng copper ay yung British Columbia. Kung di ako nagkakamali mga ka-angel, ay nandito sa British Columbia yung top 4 na minahan po ng copper. Ang isa meron sa Ontario, pero malayo po yung agwat, yung mga nandito sa British Columbia, mas malaki po yung mga napoproduce nila.
So mga ka-angel, nandito tayo sa Highland Valley Copper Mine na biggest producer po ng copper dito sa Canada at pinaka-largest din po na open pit ng minahan dito sa Canada. Blue na blue po yung tubig mga ka-angel, parang Boracay siya. At nagpo-produce po ito ng approximately nasa more or less 120,000 tons ng copper annually. Ang pinakamalaki po ay nasa Chile sa South America na nagpo-produce po ng more than 1 million tons ng copper. So malaki po yung difference at malaki po mga ka-angel ang area din po dito na halos kasing laki ng Toronto City yung surface area ng Highland Valley Copper Mine na almost close to isang Metro Manila yung size niya mga ka-angel, kaya malaki po talaga yung area niya. So yun mga ka-angel, at palabas na tayo ng Highland Valley Copper Mine at nasa Highway 97 pa rin po tayo na papunta na po tayo ng Merritt. Tingnan niyo po yung mga landscape mga ka-angel, ang gaganda oh. Ang laki pa rin, ang laki ng area talaga ng minahan kasi ang laki hanggang dito, abot pa siya dito oh. Pagkita yung para may mga line talaga yung mga bundok. Kasi yun yung kumbaga paghukay o pagdaanan talaga ng mga heavy equipments. So maganda ang landscape dito mga ka-angel. Kung may time kayo, try nyo pong daanan dito kasi mamamangha kayo yung uniqueness niya sa yung scenic view ng road. Maganda mga ka-angel. Napakaganda talaga yung view niya. So tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-angel at tulad ng sinabi ko, on the way po tayo ng Merritt and then ihiwalay tayo doon sa junction sa Highway 97 yung Trans-Canada, ay babagtasin natin yung Highway 5 na all the way po sa Penticton para maiba naman po yung way natin. Additional information mga ka-angel, itong Highway 97 or BC 97 ay mahaba po ito mga ka-angel. At from the boundary ng British Columbia sa northern, doon sa Yukon Territory at saka British Columbia. Ang pagka nandun na po sa Yukon mga ka-angel, ayan na po naman yung sikat na Alaska Highway. Pag sa British Columbia, ayan po yung 97. Pag nandun pa sa Yukon, ayan na po yung Alaska Highway. So karugtong niya po yun, magiging Alaska Highway na siya, all the way po yan sa Anchorage, doon sa Alaska State naman ng US. Doon naman po sa South mga ka-angel, ay yung Highway 97 ay tagus din po yan hanggang doon naman po sa boundary ng British Columbia at Washington State dito sa Osoyoos mga ka-angel. At pagdating po ng states sa Washington ay 97 pa rin po yung pangalan niya, yung road, pero parang Washington 97 na siya. Kung nasa Canada siya ay BC 97 naman po siya. So isa sa mga pinakamahabang road din from north to south itong BC 97 kasi dadaan po siya sa mga major city din ng British Columbia, like po sa Prince George City, dito po sa Kamloops mga ka-angel, at dito sa Penticton, sa Osoyoos, dito sa Kelowna area, Vernon. Yun, talagang mahaba rin po siya at maganda, madadaanan niya talaga yung mga magagandang scenic view dito sa British Columbia mga ka-angel. So tuloy-tuloy lang po tayo at andito na tayo mga ka-angel sa Penticton at kikita niyo po yung landscape mga ka-angel, napakaganda. Ito na po yung approaching na po ng Okanagan area at magaganda po kasi mataas po yung location ng highway, tapos yung lake patatanaw mo siya talaga mga ka-angel at mawawala talagang problema mo dito mga ka-angel. Kung mapapadaan ka dito, makakalimutan mo yung mga problema, may isasantabi mo yan at siguradong mag-e-enjoy po kayo mga ka-angel. Ang ganda po ng view dito mga ka-angel. At dito muna tayo pansamantala munang magpapalipas ng gabi para po sa pag-travel natin going back to Calgary tomorrow, kasi may mga pasok na po yung mga kasama natin at saka may pasok na po ang mga kids sa school at kaya kailangan natin bumalik po ng Calgary. So yan mga ka-angel, at sana nag-enjoy po kayo mga ka-angel sa mga video natin, although
may video talaga tayong mga malalabo kasi ang ginagamit po natin ngayon pang video mga ka-angel, hindi po tayo ka high-tech pa, ay ginagamit natin yung cellphone natin at sinusubukan po natin pag-aralan kung paano magiging clear yung mga video. Baka sakali pagpalain tayo ng Panginoon ay makakuha tayo ng mas kumbaga high resolution na camera o yung GoPro at masusubukan nating yun ang gagamitin natin sa susunod na mga video natin. So yun mga kanyal, on the way po tayo sa hotel natin at magpapalipas muna tayo ng gabi at para makapag-relax at tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, itong Okanagan area ay napakaganda po, very unique din po siya sa mga places po ng British Columbia. Kumbaga tulad po ng sinabi ko mga ka-angel na yung Canada is a very beautiful country. Every provinces they have their own uniqueness. Meron silang mga mai-offer na kakaiba na wala po sa ibang mga provinces. So lahat po ng province dito sa Canada mga ka-angel ay very beautiful at nasa kumbaga sana ay ma-explore natin lahat yan, yung mga lahat po ng provinces. So yan mga ka-angel, andito na tayo sa Penticton at ito po yung commercial area nila at all the way na po tayo sa hotel natin. So napakaganda po yung experience namin mga ka-angel na naman dahil nakapag-explore na naman kami ng mga record holder na lugar like po doon sa High Valley Copper Mine at saka yung mga scenic view na nadaanan namin mga ka-angel ay very beautiful at one of the best talaga na scenic road na sa aking palagay ay na-experience dahil at sa dami na rin po natin mga napuntahan ng mga scenic area ay isa sa mga top na scenic road itong nadaanan namin from Ashcroft, British Columbia all the way po dito sa Penticton. So yun mga ka-angel, mag-explore po kayo yung mga way, yung mga itingnan nyo lang po yan sa map at iba-ibahin nyo lang po yung way ninyo. Kung nakikita nyo maganda, i-take na po tayo mga ka-angel, pwede nyo lang po i-zoom yan at may mga Google view, Google Street View siya para makita nyo kung maganda yung view ng mga road na madadaanan. So okay mga ka-angel, at sana nag-enjoy kayo sa video naman natin at tuloy-tuloy lang po ang pag-upload natin. Canada travel at saka US travel, ilalagay natin lahat yan. So nandito tayo sa isang lookout mga ka-angel dito sa Penticton at matatanaw mo talaga yung Okanagan Lake at saka yung mga karapit na mga tourist area. So nasa taas po kami ng hill o bundok at take pictures po kami lahat. Bumulang video natin mga ka-angel at ingat po kayo, stay safe kayo. Ito po yung lingkod yung katropat Kalakwatsa, Kuya JJ. Hanggang sa muli at may God bless you always.